Hindi ko ma-imagine yung balitang ito na isang empleyada ng Walmart's bakery department sa Canada ay naluto ng buhay habang naglilinis daw ng walk-in oven ng Walmart. Noong October 19, 2024, bandang alas 9:30 ng gabi ay nakareceive ng tawag ang mga pulis tungkol sa biglaang pagpanaw ng isang empleyado ng Walmart dahil sa pagkatrap at ng nasabing empleyado na kinilalang si Gursimran Kaur. Inilarawan si Gursimran ng kanyang mga kilala na isang dalagita na mabait, masipag, at may malaking pangarap sa buhay. 19 years old pa lamang ito, isang Indian national na dumating sa Canada kasama yung kanyang ina na mahigit kumulang 3 years na ang nakalipas no, mula nung lumipad sila from United Kingdom papuntang Canada upang magtrabaho para makatulong sa kanilang pamilya na naiwan sa India. By the way, no, katrabaho din nga pala niya ang kanyang ina sa Walmart. At yung nanay din niya ang nakatagpo ng kanyang mga labi sa loob ng walk-in oven na ito. During the investigation, ikinuwento ng ina ni Gursimran na nagsimula siyang hanapin yung kanyang anak an hour ago pa, no, nung malapit nang matapos yung shift nila. Akala daw niya nung una ay tumutulong or nag-a-attend sa mga customers ng Walmart. So, pinuntahan daw niya ito para i-check. Pero, wala naman daw dun sa lugar ng Walmart na ini-expect niya. So, nagsimula daw siya mag-alala nung tinatawagan na niya ito pero cannot be reached na kasi naka-off na yung cellphone ng anak niya. Okay. During yung paghahanap niya, no, nasabihan siya ng kanyang kasamahan na linisin di umano yung tumatagas na something na nagmumula doon sa walk-in oven. So, pagbukas niya nung napakalaking pinto na to, no, itumambad sa kanya yung katawan nung anak niya. Imagine that. Of all places, doon mo makikita yung anak mo na wala ng buhay, nasunog na. At dahil nga sa pangyayaring ito, no, itumawag agad sila ng pulis at ambulansya. Sabay announce na kinakailangan lumabas lahat ng customers doon sa kanilang vicinity. Ang bilis naman rumisponde ng mga pulis, pero pagdating nila doon sa Walmart, natagpo nilang nasa labas na si Gursimran, pero unfortunately, wala na itong buhay. So, nagtataka din ang management ng Walmart, bakit siya nakulong sa loob ng walk-in oven, gayong hindi nga ito nalalak ng kusa. Meron din daw emergency button ito sa loob ng oven kung sakaling, magkaroon ng aksidente at maiwan ka sa loob. So, sa ngayon, yung investigasyon sa pagkamatay ng dalaga ay ongoing pa, pati yung sanhi at paraan ng kanyang kamatayan. Sketchy sobra. At questionable, no? Ang problema pa kasi sa dami ng CCTV sa loob ng Walmart, walang camera na nakatutok sa kinaroroonan ng bakery. Lahat ng camera ay nakaposisyon doon sa sales floor. Pero alam nyo kutob ko lang, no? Malaki ang aking kutob na merong foul play dyan. At hindi yan basta aksidente lang. Right now ay nag-raise ng GoFundMe yung kanilang Indian religious organization sa Canada. Initially, yung kanilang target ay nasa $36,000 lamang na umabot ng $140,000 in only just 2 days. No? Pero inihinto lamang nila yung pagtanggap ng donasyon nung umabot na sa almost $200,000. Well, ang aim daw nila dito ay para makapag-assess ng funeral expenses ni Gursimran at ma-facilitate yung travel arrangement ng kanyang ama at kapatid from India to Canada. Para daw, ang reasoning nila ay makita siya sa huling sandali at para makasama ng kanyang ina dito sa panahon ng paghihinagpis.
Okay. Anyway, ang branch naman ng Walmart na ito sa Halifax, Nova Scotia sa Eastern Canada ay temporary closed until further notice para mag-giveaway at makipag-cooperate sa ginagawang investigasyon dito sa pagkamatay ni Gerson Miran. Sana nawa na malaman natin talaga yung tunay na dahilan ng kanyang pagkawala. I will give you guys an update sa anumang development ng case na ito. Okay? May you rest in peace, Gerson Miran. Thank you for watching.